Okay, so welcome back to our YouTube channel guys. So bago tayo magsimula, gusto ko lang itanong sa inyo, gusto nyo ba yung ganitong setup na hindi na ako kita sa gilid na nagsasalita? Or mas prefer nyo, nakita nyo ako sa gilid na nagsasalita kasi nandito pa naman yung camera ko and I am trying to, improve the setup. Kung saan nyo mas feel manood, kita ako or hindi, ito siguro mas okay yung audio ko ngayon kasi nakakabit na ulit yung mic ko. No, so i-comment nyo dyan sa baba, okay ba sa inyo na ganito yung setup natin or hindi, no? So simulan na tayo. This is going to be the Bitcoin chart on the daily time frame. Sa most recent video, sabi ko sa inyo is, this is my bias. This could be a W, X, Y, X, Z na wave. So if that is going to be the case, tapos na yung wave X and then na-trade ko siya or nagkaroon ako ng position sa kanya para masakyan ko yung wave Z. So, confirmed na ba ng wave Z yan? Hindi pa rin, syempre. Pero ano yung tinitingnan ko na ways or instances para kung bakit ako nag-open ng position? Pasok tayo sa 4-hour time frame. No, sa 4-hour time frame, if ilalabas natin yung RSI and MACD rito, meron tayo ditong bearish divergence, yan, higher high sa ating price action, and then lower lows sa ating RSI and sa ating MACD. And then nag-form siya dito ngayon ng tinatawag natin na break of structure or gumawa siya ng lower low or ng new low dito compare dito sa week na to, no? Hindi na gumagana yung tumitibok-tibok ko kasi Windows 11 na tong laptop natin ngayon. Pero yun, nagkaroon siya ng break of structure and then nagkaroon ng retracement. Naglapat tayo ng fibs dito. So, na-hit niya yung ating 71.5 area or yung orange area na yan. Orange fib. So dito nag-set ako ng order pero nahuli. Luckily binalikan naman yung ating bias, no? So ngayon meron tayong open position. Pwede ko na tong i-drag dito. Let's say yan. That is going to be my open position and let's say tatanong niyo kung anong target nito. For the target gumamit ako ng Fibonacci extension. So this is going to be my target around the 43.6k-ish area or bago yun, may add text na. Pero that is going to be my target, conservative target. So pwedeng hanggang dito lang sa blue around 46.7 pero dito kasi sa golden ratio madalas umabot yung ating price action. So is this already confirmed? Hindi pa naman. Pero siguro dito sa inyo papakita ko sa inyo sa next chart maliliwanagan kayo or magkakaroon kayo ng idea. Pero bago tayo pumunta doon, I think meron pa tayong chart dito sa 1 hour time frame. Ayan, dito sa ating 1 hour time frame, sabi natin doon sa last video, sa most recent one, the bias is, kasi di ba meron tayo dito nakita na tawag dito, bearish divergence again, higher highs dito sa ating price action, and then lower lows dito sa ating RSI and MACD. So dito nagkaroon ng break of structure katulad ng sa 4-hour time frame kanina and ang bias ko dito is umabot hanggang dito sa golden ratio pero hindi nangyari yon. Ang nangyari dito lang sa green area, sa green fib umabot yung retracement and then if that is going to be the case, kung dito lang sa green fib yung ating target or nagkaroon ng retracement, ang target niya is going to be right around this area, around 63.7k-ish area. So malapit na siya ma-hit, although na-hit na yung ating blue fib, no, blue fib extension, pwede pa yung umabot hanggang dito. Actually, pwede pa yan umabot hanggang dito sa ating orange fib. Pero para conservative, this is going to be my initial target. So nakapag-add ba ako ng position dito kasama ng existing position ko dito? Hindi, kasi nga nandito yung order ko sa golden ratio. Pero okay lang, no? At least meron pa rin tayong existing position nung nandito siya, no? Nandito tayo nakapasok or ako, no? So yun lang siguro for this chart, no? So yun yung sinasabi kong sunod na chart na pwede nating pagbasihan is going to be this chart. This is going to be the DXY, no? So kung mapapansin nyo, DXY is going strong again, no? Lumalakas ulit si DXY. Ibig sabihin kapag lumalakas ang dollar, this is the US dollar index. Ibig sabihin kapag lumalakas yan, is humihina naman yung traditional markets. Kapag humina yung traditional markets, kasunod nun, or the cryptocurrency market will follow, no? So, na-explain ko na yun sa mga lumang videos. Tingnan nyo just sa suggested or i-brush nyo tong ating YouTube channel, no? So, the next trade setup na sinasabi ko na pwede nating matrade or pwede kong matrade is going to be this one. This is going to be the Ethereum chart, no? Kung mapapansin nyo, matagal na to, naguhit ko tong dilaw na to, no? Sabi ko magkakaroon ng break of structure, magre-retrace and then tsaka siya magko-continue down. Pero as of right now,
nangyari na siya. This is going to be yung break of structure. This move is itong move na to. Nagkaroon na siya ng break of structure, and then retracement, hanggang dito lang siya umabot sa green. No? So, depende kung hanggang saan na ba siya. So, for me, di pa naman ito retracement. So, meron pa tayong chance na ma-trade to. No? So, this is going to be break of structure dito sa area na to. And then, let's say this is going to be the high. And then, let's say this is going to be the low. No? Sa ating break of structure bago siya mag-retrace. That is a possible scenario naman. Okay, so this is going to be it. Let's say ganyan. And then, let's say dito, sa recent low na to, pwede pa siyang mag-retrace ulit or bumalik around 3,650, around 3.7k. That is possible. No? Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan. Any of these levels, pwede tayo mag-bet na pwede siyang mag-retrace doon. And eventually, pwede siyang tag dito, continue down. For me, ang possible yan is the golden ratio, syempre, before it goes down continuously. No? So again, that is just a thought, no? So let's say dito siya magkaroon ng retracement, no? Sa area na 'yan. Tapos ito yung ating recent swing low. The target is going to be, let's say dito, target is going to be around 2.8 to 2.7k-ish area, no? So that is a good target in my very very honest opinion. So marami pa akong chart na nakita. So syempre hindi ko na trade, siguro sa next video ko na lang i-share sa inyo, no? So ayun lang, sana meron kayo natutunan. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment at subscribe. Again, huwag niyo kalimutan i-comment sa baba ano mas gusto niyo, kita ako sa sulok or hindi, no? So ayun lang, maraming salamat, bye bye.